Tumitira si Tutoy Pagatpat nag-iisa, umuugong ang sirena. Tumitira si Tutoy Pagatpat nag-iisa, umugong ang sirena. Ako ang tirador ng Muntinlupa, umugong ang sirena. Akong tumira dyan kaisa-isa. Ako na tumitira, single lang. Ako si Tutoy Pagatpat. Ay, yan ang koko. Hindi ako uminom, hindi garilyo. Yan lang ang bisyo ko, malaksak. Mga storya ng tattoo sa kali. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe. Kaya hindi na talagang makakita, dito na, tinaga ko na. Sa sobrang ng galit ko, nanginginig na ako sa takot, kaya nakakatakot pumatay talaga ng tao. Hindi na nakaya dahil araw-araw, ganun ang ginagawa sa akin. Saktan ako, supain, hawakan ng buko, yung untog ng ganun sa puno ng saging. Diba ganun yung saging eh. Sobrang ng takot ko noon, para na rin ako mamamatay sa takot. Hindi nga ako nasugatan, pero para rin ako mamamatay sa takot. Kasi talagang pinilit ko na lang eh. Dinalaglag, natihaya, dinalawang kamay, ginanong ko dito. Bumampang ngayon dulo ng ita ko sa lupa kasi kamalig eh. Nalabas to, may umambo na mo ganito. Paglabago ako lumabas sa bahay nangyayari, ginanong ko, mukhang tapang mo ha. Pag makulong lang ako, higit pa akong tato na magaganda pa sa tato mo. Mga tato mo, ngayon bali doon pag natatato ako mga tunay. Kaya na ganyan ako. Pero bago ako natutuan nito, 1980, kasi hindi nga ako mahilig sa tato. Kaya lang ako nagpatato dahil nga, magpapatato ako ng higit pa sa mga tato mo, mga mga paru-paro, butik eh. Ako matatapang na hayop ang ipapalagay ko. Kaya nalagyan akong flying dragon. Kaya gusto ko na talaga makulong eh, makarating din ako Muntinlupa. Sir, pasok mo ako. Ano yan, di ka alis, sabi ganun ng polis. Isip-isip, nalakad muna pupunta doon sa pintuan ng munisipyo. Hindi ako makukulong, hindi ako makakarating nito ng Muntinlupa, hindi ako matatuan. Sir, nandiyan lang yung pati. Pag wala, bubugbugin kita. Kung nandiyan na nga sir eh, paglabas ng polis, sabi niya sir, ayan yung bata yan ang pumatay sir. Ay sige, halika. Ay sir, maraming salamat. Pagbukas lang ng pinto, sabi ko gano'n, nakakatakot kaya yung mga tao ron, bihira doon sa amin nakaw, puro pa ang kaso, mga nakakulong, mga kalalaking tao pa, puro ng tao. So, halika, iniduro namin dito, barado. Ang lalaki panangod kasi laki-laki ng puno ng tingting. Dukutin mo para mawala yung bara. Nag-akyat dito, tiniis ko yung hanggang kinikili. Pinagkakagat ng uod kasi dudukutin ko yun eh. Eh wala naman ako magawa kay talagang bata. Mayroon sa gabi, hindi makatulog. Toy, halika. Paypay ka rito. Paypay. Hindi pa ako nakakatulog yung pinapaypayan ko. Toy, halika. Papayin kita. Nainitan lang. Hindi ako makatulog ha. Teka. Kuya. Hindi pa nakakatulog yung isa. Paypay na naman. Lipat na naman. Para kung gano'n nga. Pag maghubad ng kurto. Yung kurto kasi ang tawag ganito sa kulungan. Toy, laban mo yung kurto ko. Wala ba? Wala naman akong magawa kasi katuwiran kasi sa loob. Bago ka sumuway, sumunod ka muna. Kaya hanggang din lumaya ako, hindi ako nanukulan. Kahit ilalagay ako sa kapatas, yung hindi ka magtatrabaho sa kulong niya, ayaw ko. Kasi mahirap magpasunod, puro lukan tao ron. Di bali kung ako na lang ang susunod, kwerne lang ako. Nasa sa akin kung susunod ako, hindi doon, matatapang yung tao. Kung mayroon na ayaw sumunod, siyempre, kawawa ka. Doon, ang itak ay binibigay. Kung ano ang likod, gano'n din ang talim. Pagtabas, durog, parang inuyan ng kalabaw. Kahit di man maputol, kay bawal kami bigyan ng matalim. Saan po ba kayo nakulong yun? Tacloban, provincial jail. Tapos? Tinawagan akong destino Muntinlupa. Ngayon, pagtawag sa akin sa Muntinlupa, 1980, binayahin na naman ako sa Abuyog, Pinal Colony. Nagkaroon, nakapatin ngayon ako ron. Dahil siyempre, bata sa usulan. Uy, sige, tira ka, magandang buhay mo rito. Mapira ka, kahit ang kumita tindahan, pakakapihin ka, pakakainin. Kaya matakaw pa ako sa pagkain, kaya mahirap kami sa probinsya. Ngayon, sabi ngayon superintendent nung ikawading ko lang, hindi ka na pwede rito kasi mamamarisan ka, hindi na tahimik dito. Ikaw kabata-bata mo, dapat sa'yo, nagnegosyo ka na lang sa labas. Kasi ang kalit-lit ng sentensya mo, 6-12. Ngayon ang dami na, lumagpas na ng kulang-kulang 20. Pagdating ko sa Muntinlupa, ayun, nabuto si Agwarang Tutoy, Pagatpat,
si Miding Asor, yung busyo. Pag sinabing busyo kasi yun na nag-uutos pumatay. Lahat ang pinapatay doon, ako ng busyo. Halimbawa, tulad kay Agurang Totoy, tumira yan doon, nagpahugong ng sirena yung buong Muntinlupa yan eh. Magkasama kami ng silda niyan. Dati tinutulungan ako niya, naghihirap ako. Hindi pa ako nakakalanan pumunta dyan. Talagang kinakatakutan sa pangkat ng bisil yan kay tirador talaga yan. Isa lang siya na tumira niyan. Wala siyang kasama. Isa lang siya. Pumasok talaga doon sa loob ng kalaban. Sa mga teritoryo ng kalaban, doon tumira yan. Pagbalik, puro gwardiyan dadaanan nun. Kaya umugong ang buong sirena ng Muntinlupa. Ang tulin tumakbo niya. Kaya siyempre, pag hindi ka kailangan makabalik ka kagad sa brigada nyo. Kasi kung hindi ka makabalik, babalin ka ron sa plaza. Ang tulin tumakbo niyan, ang Agurang Totoy. Saka doon na rin tumanda yan. Pagdating ko ron, matanda na yan eh. Si Agurang Miding kasi Asor, yung busyo, walang pangkat yun. Kinatakutan ng BSL yun, pero wala siyang tatak, kaya paglaya. Siyempre, mga BSL, mga kakusan niya, yung mga dinadala niya sa Muntinlupa ng mga tao, inano siya ngayon. Pero mga BSL din ang pumatay. Kasi galitan mga BSL, kaya wala siyang pangkat. Bakit siya namuno, naging founder. Primo. Oh, kilala ko yun, Primo. Kilala niyo siya? Oo, kilala ko. Paano niyo siya Pupunta sa amin sa brigada kasi ang pangkat niyan, hindi naman namin kalaban eh. Kasangga. Ano ba pagkakilala mo kay Primo? May pangalan rin talaga sa Muntinlupa yan. May tira rin yan. Si Primo. Kasi sinasabi niya, naging supremo siya. Primo. Primo kung tawagin. Pag may sabong doon sa likuran ng brigada namin, lagi na doon yan, si Primo. Dati ginagalang yan, si Primo. Ginagalang. Pag sinabi nga ginagalang kang tao sa Muntinlupa, ikaw ang masusunod, hindi ikaw susunod. Ganon yun. Katulad kay Agurang Totoy. Ayan na siya. Ayun nga, kita. Kaya nga yan. Ayun nga yan. Ayan na siya ngayon. Oo yan. Matanda na. Matanda masyado. Sabagay, pumasok ko Muntinlupa, may edad na sa akin yan. Ako bata eh. Pero ngayon talagang matanda. Yun lang edad na ngayon yan. 80 na. Ah, yan. Tama nga. Nasa 80 na ngayon yan. 70 to 80 ang Kasi parehas nga sila may mga, kumbaga sa ano, may mga pangalan na. Kasi pagdating ko ng Muntinlupa, bata man ako. May mga paano na yan sila, mga matanda na, may mga edad na. At saka yan sila, karakter doon, ganyan ang pira, tambak. Pag medyo tulunggis ka na tao, wala kang tira, hindi ka pwede humawak ng karakusan. Sisipain ka ron ng mga tirador. Hindi ka pwede, hindi ka pa ulak pang tira. Tinira mo, kanin pa lang eh. Yung mga ganun kasi mga kilala sa Muntinlupa. Katulad nga nung kaila Idi Fernandez nung hindi pa nakakalaya yun. Nakakapanghinangaya nga lang yun. Kasi kung hindi yung nakalaya, buhay pa yun. Hindi bawal tirahin yung sa Muntinlupa. Si Idi Fernandez, Lagalag. Kahit papasok sa amin yun, bawal tirahin yun. Pag pinatay yun doon ng pangkat, patay ka rin. Kasi ina-idol yun, buong Muntinlupa ng mga bilanggo. Yung ginagalang. Dalawa yun sila magkakusan sa kasi Berting Labra. Nakasabayan ko sa Muntinlupa. Hindi nga lang kami kasama ng brigada. Hindi katulad kay Agurang Totoy nga talagang iisang kinakain namin. Iisang tinutulugan. Yun ang pinakamatanda ron, umabot na ng 30 taon nakakulong. Ewan ko kung lumaya na ngayon yun. Si Agurang Victor. Yung nga sabi ko nga, kahit mawalan lang ng krayong, kahit mga tulugan tao, tayo! Wala kayong magawa, hindi ka pwedeng sumuhay. Matanda na yun, pero talagang kinakatakutan. Yun ang naging founder ng Okso. Siya talagang Okso. Ngayon, nung pumasok ng BSL, linagyan ng BSL, Okso 22. May kanta pa nga, kinumpos pa nga ang tira niya ni Totoy. Kasi noon, ang bilibid, nagkakaisa, lahat ng pangkat, iisa lang. Pero nung katagalan na, nagkanya-kanya na. Pinamaktinding kalaban ng BSL 22, Sputnik, Bahala, Happy Go. Magkalaban talaga papatayan, bibilangan ng patay sa Muntinlupa. Ang kasangga naman, BM, kaya hindi naglalaban yan, BM, BCG, Batman, BRM. Ang busyo ng BRM si Rudy Regala, kung tawagin sa Muntinlupa, Rudy Payat. Kasi yan sila, may mga pangalan nga sa Muntinlupa, hindi katulad sa akin, hindi ba na? Nakakatakot ko sa Muntinlupa, kahit anong sul-sul sa akin, ayaw ko. Nagkaroon ako ng tira, saan wala ako kulong niya. Pero sa Munti? Wala, tama lang, utusan, maglinis. Kasi pag bago ka ron, natural lang utusan ka. Pero hindi ka naman katulad ng ginawa sa akin sa municipal jail ng Leyte, na talagang parang sinalaulan ako, papagpaypayin sa Muntinlupa, hindi ginawa sa akin. Kasi sulit na yun, pangkat, hindi ka pwedeng pumatay nga ron ng kakusat, tinapay rin. Halimbawa, pumatay
Tayong dalawa, magkakosa tayo, nagsugal tayo, nagbuhukyang, diesel tayo pareho. Nagkainitan tayo. Ngayon, hindi na maraming patalas doon. Nilalagay lang doon sa taniman ng mga gulay sa likod ng building. Doon pinakamaraming patalas doon ibinabaon. Para pag nag-searching yung mga gwardiya, nagpakabaon yung patalas, nagpakatali, bugos-bugos. Pagkaos na may matindi ng gira sa loob, iano ng buso yun. Sino mainit ang kilikili dyan? Siyempre, kung medyo mainit ang kilikili mo, ako kurang. Ngayon, kung haka-haka lang ang tapang mo, hindi talaga buo. Pagdating kinaumagahan nga, ibubuhos na yung patalas sa isang sako. O sige, pili. Ang mga titira, kung bilang kami luwalo. Ayan lang siya Kurtutoy ang tumira sa Muntinlupa. Siya lang talaga mag-isa, walang kasama. Ito'y paggatpat. Talagang buo ng loob na kamat-mamatay. Kaya may kanta ngayon. Noong na ang dilibid ay masaya, lahat ng pangkat ay nagkakaisa, ngunit nang lumaon ay nagkanya-kanya, humantong sa di maganda. Ang BSL ang siyang naging pangkat namin, mga batang Samarliti kung tawagin, yan ang pangkat na kinasisindakan. Lumalaban kahit saan, ang Sputnik, Komando at sige-sige. Kung tumira ay lubhang napakarami, kung minsan ay wala silang mahuli, nasisiryos pa sa gulpi. Ang BSL hindi nila masumbatan, kahit sa Muntinlupa matunog ang pangalan. Tumitira si Tutoy Pagatpat nag-iisa, umuugong ang sirena. Tumitira si Tutoy Pagatpat nag-iisa, umugong ang sirena. Hindi ako nagmamalaki sa inyo. Ako ang tirador ng Muntinlupa, umugong ang sirena. Akong tumira dyan kaysa-isa. Ako na tumitira, single lang. Single, ako lang isa. Paano tayong Ako lang isa. labanan dati? Ako lang Totoo isa. ba yun tayo, talian? Ako lang isa. Talaga? Oo. Pupunta ako sa kalaban, nanasakal ako doon. Ako lang mag-isa. Yan mo yung mga bisidyo ng mga magulang. Ako si Tutoy Pagatpat. Paano mo naiipon yung ganong lakas ng loob nung mga panahon na yun? Yan ang ko. Hindi ako uminom, nagnindigarilyo. Yan lang ang bisyo ko, manaksak. Pag napag-trip ako manaksak, mananaksak talaga ako. Ay ito, pakita ko yung kalakayan ko bata pa ako. Para makita. Kilala ng mga BS? Oo, lahat. Kahit sa mga kolonya, alam yung kanta na yan. Hinandog yan kaya Gurang Tutoy del Lucian. Tirador na talagang nakahanda na siyang ihukay. Tumira yan, yan lang mag-isa. Tayong iba ron, pagkadating aangat ng kamay. Ako Gurang, sino mga mainit ang kilikili sa inyo dyan? Argabyadong pangkat natin, magano kaangat. Kinabukasan yung paggising mo, tanggal ka pa ng muka, bumuhos yung patala. Sige, dapat na kayo siya. Nakakatakot ma. Kurang. Kahit sa kan tinitira sa Muntinlupa, hindi na mabuhay. Alam mo, tumira kayo 5, natumba. Ang mga takot, mga duwag, para lang sabihin nakatira, bawat malapit doon sa nakatumba na, masawsaw. Tapos babalik sa brigada, kay kawawa man sila balik sa brigada nga hindi naman nakatira. Kaya tinitira sa Muntinlupa, hindi na nabubuhay. Kaya parang pinagtaniman ng mais, kay bawat madal, nasawsaw. Kaya bawal doon yung aangat ka ng tira, hindi ka naman pala titira. Dadagain ka sa dibdib, kawawa kapag dating sa brigada. Sa Tacloban Provincial din nakaranas sa koron, talagang pag nagka-riot sa loob, hindi kakain yun, kaya papadlagan kami, hindi kami makalabas kahit paglungaw sa pintuan, sa rihas. Bawal. Ang gagawin, pagdating na ranso, magkakalampag ng rihas, bakal, maingay. Pagdating ng pagkain, ganyang drum, tapon, tinatapon yun. Ulam, tatapon. Naabutan ko talaga sa city nga maghahagis ng granada si Kaboy, Sputnik yun. Pero doon nagsisimba yun sa iglesia. Ngayon, lahat yun mamamayan, may mga 100 tao, pati kasama mga bata. Kasi ang bintana ng simba ng iglesia, 2, doon lahat ang dalaw.
Ngayon, si Cabo, yung Sputnik na yun, talagang ano na siya sa Diyos. Iwan ko kung parang nagano na yata ang ulo nun. Ihagis na sana doon sa dalawan. May mga dalaw. Inaano na kung ano, parang ano na siya. Pagkaangat ng pin, ginano na lang sa katawan niya. Kaya nagkalatan mga laman na ganito kalaki sa kisami ng dikit. Dadalhin ka namin sa ospital, wag. Dalhin mo ako kay ministro. Pero ganito na lang siya kalaki, kaya parang bulaklak na ngayon, naglawitan mga balat eh. Kaya si Granada, ginano na lang, hindi niya tinuloy pagtapon. Kasi nakonsensya siya, ubos yung dalaw rin, pati mga bata, pati lahat yun. Kasi ang gabyadong pangkat nila. Kaya doon siya maghagis doon sa gilid ng brigada ng mga bisil. Kaya doon ang simbahan ng iglesia eh. Iglesia yun eh. Kamo, yun lang pinakagrabe eh. Inako niya lahat yun. Simbahan, lipad, pati bubong. Natirahan kami. Ngayon, nag-volunteer ako. Ako kung gaganti, sabi ko sa kanya. Sabi naman sa akin ng mga kausap ko, bago ka lang anak, baka hindi mo kaya. Nakakayanin ko dahil agrabyado tayo. Umug ng sirena. Ang ibig sabihin, umugong sirena, hindi kaya ng mga empleyado sa munti. Rambulan na yun. Tusuban na ngayon nun. Halo-halo. Lusob na, wala namang pigilan. Ako nung pinagbabaril ako ng mga empleyado, papunta ako ng kitchen, patakbo ako. Kasi pag nakaumrar ako, wala nagagalaw sa akin. Kahit nakaumbis ako, pero pag hindi ako nakaumbis, patay ako sa kalsada. 15 batalyon yata, nang luhod. Nagganong ng mga tao sa plaza.